Yung napatay na lalaki diyan na NPA, Congressman nominee ng Kabataan Party List, si RJ Ledesma, 'di ba? O hindi mo naman maririnig nagsasalita ngayon sina Reneco, sina Sara Elago. Hindi lang basta miyembro 'yan eh. Congressman nominee. Kung nanalo lang na nanalo, pwedeng yan ang nakaupo ngayon sa Kongreso ng Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko, pinapaalala ko sa ating gobyerno, ang Kabataan Party List at Gabriela Party List ay meron pong kaso na disqualification matagal na sa COMELEC. Dahil sinasabi ng gobyerno, may mga miyembro sila na nagiging teroristang NPA. Ito, congressman nominee pa. Kainit ngayon sa ating social media ang bago lang na naging engkwentro sa pagitan ng gobyerno, ng ating military at sa pamagitan ng kalaban ng Estado, ang New People's Army, kung saan 19 ang nasawi dahil sa matinding engkwentro na ito at iilan pa nga dito ay talaga namang may katungkulan sa kanilang organisasyon. Ano po muna ang masasabi nyo dito, Chairman, sa nangyaring sagupaan na ito? Ang masasabi natin ay binabati natin ang ating mga tropa ng gobyerno sa isang successful na operasyon. Alam nyo, ang mga tropa ng gobyerno ngayon, maayos yung kanilang engagement. Kapag sugatan, pag sumuko, binubuhat pa nila yan. Galing bundok, papuntang kampo, papuntang ospital. At kapag sumuko, talagang ginagawan pa ng paraan, psychological support and everything. Kaya dyan sa 19 na napatay na teroristang NPA, alam natin na talagang nakipagbakbakan yung mga yan hanggang sila ay mapatay na. Kaya dyan sa sinasabi ng mga makakaliwang grupo ngayon, na yan 19 na yan ay hindi teroristang NPA, napaka-imposible. Dahil kung sumuko yung mga yan, buhay pa yung mga yan. Correct, Chairman. Ano naman po masasabi niyo dito? Dahil nakita po natin sa social media na may mga iba pang mga celebrity. Yung ilan na politicians din na ipinaglalaban. Bakit daw walang nasawi sa panig ng mga militar? Bakit sa kalaban ay halos ubusin na nila kung saan meron pang 5 na huli? Ano po masasabi niyo sa ganitong uri ng engagement na isinagawa ng ating mga kasundaluhan? Yung masasabi natin dyan, yung mga isinasabak yung teroristang NPA ngayon, puro kabataan at puro ill-trained. Baka hindi sanay sa labanan. Yung mga sundalo natin, mga pulis natin, mga tropa ng gobyerno natin, syempre nag-training sa warfare yung mga yan. Iba nag-aaral ng PMA, nag-aaral ng officer candidate school, nag-training sa mga kampo. Tapos dito nyo naman yung itsura ng mga isinabak ng teroristang NPA ngayon. Estudyante sa UP, student leaders, and mga galing sa kanayunan lamang na batang-bata pa. Kaya nga sinasabi natin, huwag i-recruit yung mga kabataan natin. Nasasayang yung potensyal at buhay, hindi para sa bansa, kundi para lang sa organisasyon nilang terorista. Yes, Chairman, nakikita po natin yung, di ba meron po tayong mga reportings na pababa na po o paubos na ang ating New People's Army o yung New People's Army. Yun po yung reporting sa atin. Pero sa nakikita po natin dito ay sunod-sunod po ang mga engagement natin, sunod-sunod po yung mga huli. Tapos ngayon nakita na naman namin na marami mga estudyante na naman, mga bagong salta rin mga estudyante ang mga tinamaan ng sagupaan. Ano po masasabi nyo dito, Attorney? Dumadami po ba o kumukonti? Ano po masasabi nyo sa report na natatanggap po natin mula sa ating government? Yan, very familiar po tayo dyan. Nung panahon po kasi Pangulong Rodrigo Duterte, nagsimula siya na mayroong 89 guerrilla fronts ang NPA. Napakarami, may batalyon pa, may balangay, maraming pulutong. Kaya lang nagkaroon siya ng NTF-ELCA, tinutukan niya itong mga New People's Army at tayo naman na-assign sa National Youth Commission ng halos 6 na taon. Kaya tinutukan natin yung leftist youth recruitment.
Tapos nung pagpalit ng administrasyon, pipito na lang yung guerrilla fronts ng NPA. Isipin nyo, 89, tapos naging 7 na lang. Tapos dumating pa si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary ng ilang taon. Yan ang tinutukan niya. Siya ay tumututok sa recruitment sa mga paaralan ng New People's Army, ng mga makakaliwang grupo. Tayo naman sa mga out-of-school youth. Kaya talagang umunti yan. Ang problema, nadurog ang mga teroristang NPA, wala ng batalyon, wala ng balangay, wala ng actually pulutong. Kaya nagkaroon sila ng massive youth recruitment to replenish their ranks. Ang problema ay yung mga kalipas na taon na ito, hindi naman ganun tutok ng administrasyon dito sa mga political groups na front ng mga teroristang NPA. Kaya dumami na sila ang recruitment sa kabataan. Pero dito, ang success na ito, tayo nagpapasalamat sa ating mga tropa ng gobyerno dahil ipinakita nila na tuloy-tuloy pa rin ang laban ng ating bansa, ang full of nation approach natin laban sa mga teroristang NPA. Yes, Chairman. Hindi po ba naging dahilan din ang paglago ng recruitment is yung mga legitimate issues na kinakaharap ngayon ng gobyerno, kaya dumami talaga, hindi kagaya ng panahon ni former President Duterte, wala silang masabi sa edukasyon dahil may free education program ang ating former president. Ngayon, maliban sa korupsyon, ay marami pa pong issue na totoo naman or legitimate na magagamit para i-romanticize ang marami pang kabataan sa mga universities, SUCs. Ayan, siyempre, nandiyan namang issues ng bansa, hindi naman nawawala yan, pero ngayong panahon na ito, na grabe ang korupsyon, mali-malita ang pinaplan na pera, bilyon-bilyon, na halos trilyon na, talagang mapapaano ka? Mapapasali ka sa mga anti-government na ganyan. Pero ibang level naman kasi yan. Hindi naman kasi kinikilala yung kahit nagpapalit ng administrasyon na ganyan pa rin sila. Ang masabi natin dyan, etong mga makakalimutan leader dito sa Kongreso katulad ni Kabataan Party List, ni Gabriela, ni ACT Teachers, yung napatay na lalaki dyan na NPA, congressman nominee ng Kabataan Party List, si RJ Ledesma. Di ba? O, hindi mo naman maririnig nagsasalita ngayon sina Reneco, sina Sara Ilago. Hindi lang basta miyembro yan Congressman nominee. Kung nanalo lang na nanalo, pwedeng yan ang nakaupo ngayon sa Kongreso ng Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko, pinapaalala ko sa ating gobyerno, ang Kabataan Party List at Gabriela Party List ay meron pong kaso na disqualification matagal na sa COMELEC. Dahil sinasabi ng gobyerno, may mga miyembro sila na nagiging teroristang NPA. Eto, congressman nominee, paano mo pa itatanggi to? At yung isa, yung babae, University Student Councilor ng UP Diliman, and naging head ng League of Filipino Students sa UP Diliman. Kumbaga, isang pilar ng Kabataan Party List yun. Bakit hindi ito inaaksyonan? Kitang-kita na yung kanilang political group talagang miyembro ng teroristang NPA. And, Chairman, so nakita naman natin kung gaano kalaki yung difference kung saan aktibo pa ang meron tayo yung NTF-L Cup. Gaano kalaki ang difference kung saan nakita natin na active ang NTF-L Cup hindi lamang sa military side kung saan sa kabundukan, sa kasundaluhan, bagkos meron din tayong ginagawang operation sa mga white areas, including sa mga schools, na meron tayong ginagawang mga presentations din para sa mga kabataan, para counter recruitment. Ano po masasabi niyo sa ganitong uri ng operation dapat na ginagawa ng Army din po? Napaka-importante po niyan, yung ganyang white area operation or kahit yung mismong advocacy. At pero sa akin, napaka-importante yung ginagawa ng SMNI. Kasi, alam nyo, masasabi ko sa inyo, ito, very honest lang. Kahapon, nakita ko yung
pinalabas kahapon ng dalawang mainstream media pa. Sabi nila, isang journalist napatay sa Negros. AFP hindi pa sumasagot, hindi pa nag-explain. 2 paragraphs lang. Naka-feature, ganon, journalist napatay. Yan daw si RJ Pechma ay journalist daw ng Alter Media. Mm. Hindi na nila tinagdagan. Yun yung ginagamit sa front na pang-media o pang-vlogs ng mga makakaliwang grupo. Pangalawa, kahit naman na naging miyembro yun ng Alter Media, mas importante yung kanyang role bilang congressman nominee ng Kabataan Party List, di ba? Kung ikaw mainstream media, bakit hindi mo binabanggit kung ano naging posisyon niya diyan sa pwesto nila sa Kongreso? So, merong mga ganung media. Mainstream media pa yon. Kaya ako nagpapasalamat sa SMNI. Kayo, talagang truth that matters. Lahat ng katotohanan, pakita ninyo. Ayan, pakita ninyo na yung mismong RJ Ledesma na yun, napatay, na merong mga dalang barel at mga bala. Ganun ang pinapakita rin ng armed forces kasi yun ang katotohanan. Ayaw ipakita ng ibang media eh. Yes. Twisted pa rin, bias yung sinasabi nila. Pangalawa, sinabi ng isa pang mainstream media kahapon, etong isa, UP student leader, napatay sa Negros, kinukondena nila. Hindi nila binanggit, bakit nandun yung UP Diliman University Councilor sa may kanayunan ng Negros? Anong ginagawa? Ang layo nun sa UP Diliman. Ang layo nun sa city. So yung mga ganyan, hindi na lang ipakita katulad ng ipinapakita ng katotohanan ngayon ng ating armed forces at ang SMNI. So dapat ganyan ang pamamahayag. Ito napakita yung buong katotohanan, walang bias, and talagang truth that matters. Napakita ng buong katotohanan sa sambayan ng Pilipino. Yes, Chairman, gaano po ka-importante na siyempre para maging patas din, dahil alam po natin na left ang Kabataan Party List na nasa Kongreso, gaano ka-importante na meron din kabataan, kumbaga para maging neutral ang takbo ng gobyerno dahil nakikita naman natin kung gaano kalaki ang influence din ng Kabataan Party List sa hindi lamang sa Kongreso bagkos sa sektor ng kabataan. Sa totoo lang, sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala dyan sa Kabataan Party List eh. Bakit? Una, kita nyo naman yung Duterte Youth Party List ninyo, ibinoto ng halos 2.5 million na Pilipino. Yung Kabataan Party List nyo, mga 300,000 lang. Yung Gabriela Party List nyo, si Sara Elago, talo nga yun eh. Bigla lang talo after hindi makaupo ang Duterte Youth ninyo. So kung pagbabasihan natin yung mga kinatawan, mas madaming kinakatawan ang inyong Duterte Youth Party List. Pangalawa, si Sara Elago na congresswoman ng Kabataan Party List dati at ngayon ay ng Kababaihan, Gabriela, at kahit si Reneco ng Kabataan Party List, last year, nung merong nagre-reklamong miyembro ng Kabataan Party List na ginahasa daw siya 3 beses sa kanilang opisina ng mga kapwa nilang miyembro ng Kabataan Party List, hindi naman nagsalita. Isipin mo, kinatawang ka ng kabataan, Reneco, tapos si Sara Elago, kinatawan ng mga kababaihan at dating kinatawan ng mga kabataan. Yung ginahasa 3 beses ng miyembro ninyo, kababaihan, kabataan, scholar ng bayan sa UP Diliman, nagre-reklamo, nahingi ng tulong sa inyo, hindi kayo nagsasabi. So, paano kinatawan ng mga kabataan at ng kababaihan kung yung mismong miyembro ninyo na ginahasan sa kapwa nyo miyembro ay hindi nyo kinakatawan na nahimik kayo. Diba? Katulad nga nung tungkol sa impeachment hearings. Nakita ko ito si Congresswoman Sara Elago, dating kabataan, ngayon Gabriela, nagsasalita tungkol sa SALN. Pag tiningnan mo, yung declared SALN ni Sara Elago, ni Congresswoman Sara Elago, 50,000 noong 2016. Maniniwala ba kayo? So ba't ka nang bubusisi ng SALN? Yung SALN mo, kalokohan. Ang sweldo mo, 200,000 naman. Umaabot ng halos sa 2.4 million kada taon ang iyong totoong net worth. Tapos ang naka-declare mo, 50,000.
So yung credibility mo ba bilang isang kabataan na leader, wala doon. Huwag ka mambusisi kung sa salin mo nakalagay 50,000, sino maniniwala doon? Wala ka man lang cellphone? Congresswoman ka? Wala ka man lang mode of transportation? Wala kang 50,000, isipin nyo na lang po. So masabi natin, yung credibility ng kabataan party list, sa panahon na merong nabibiktimang kabataan ng libro nila sa patungkol sa SALN. And dito sa mga nangyayaring ito, na terorista NPA na mismo, yung congressman nominee ninyo, hindi kayo nagsasalita, wala kayong credibility. Hindi kayo ang kinatawan ng kabataan, ng idealismo ng mga kabataan Pilipino dyan sa Kongreso. Yes, Chairman, ano po ang tingin nyo na dapat maging tugon ng administrasyon? Dahil napakalinaw nga po na pinapakita na kabilang sa organisasyon ng terorista ang mga napatay, kung saan meron din silang tao sa loob ng pamahalaan. Sa Kongreso, ang Kabataan Party List. Ano po ba ang dapat sagot ng administrasyon o ng gobyerno sa ganitong uri na napakalinaw na nagpapakita sa mga kababayan na hindi maganda ang idinudulot ng organisasyon na ito? Unang-una, dapat disqualified na sila sa pagtakbo. Kasi kung yung umilik nga, yung gobyerno nga, nagdi-disqualify ng kung ano lang walang kwentang kaso. Bakit yung kaso ng terorismo? At paulit-ulit lumalabas yung mga miyembro bilang teroristang NPA. Bakit yun hindi disqualify? Ang tagal-tagal na nung disqualification case. Yun nga sa Duterte party list. Ang nag-file lang, Kabataan Party List. 7 years ago. Hindi kami naupo agad on Proclamation Day. Kasi daw meron nakapending from 7 years ago, na kaso na napakawalang kwenta naman. Isang papel na hindi publish na hindi naman kami required mag-publish nun. Bakit itong mga to, Gabriela Kabataan Party List, kinasuhan rin 7 years ago, 2019, hindi namin. Ang nagkaso sa kanila, NTF-ELCAC, Armed Forces, and Office of the Solicitor General representing the Republic of the Philippines, napakatindi. Hindi naman pwedeng pipirma yung mga abogado ng OSG, mga general ng Armed Forces sa isang house-out na kaso. O bakit pending na itong kasong ito to disqualify them sa Kongreso, pending pa rin hanggang ngayon. Napakatindi ng kanilang ginagawa. Pinapasweldo sila ng taong bayan, pinopondohan sila ng taong bayan, tapos bilang kinatawan ng taong bayan, pumopondo sila sa teroristang grupo at ang mga kabataan dito, ang inyong mga anak at apo, ay nare-recruit papunta para maging terorista, pumatay ng tropa ng gobyerno, pulis at sundalo at kapwa Pilipino. Dapat walang ganyan kinatawan sa ating Kongreso. Yan, Chairman, tingin niyo po ba may problema rin or hindi nakitaan ng COMELEC ang ganitong uri ng pagtitimbang sa pagitan na when it comes to disqualification case? Dahil nakita po natin kung gaano kalaki, kung gaano kabigat sa kabataan at sa Duterte Youth. Hindi po ba dapat nakita ito o sinaliksik ng COMELEC ng masusi kung ano dapat ang na-disqualify sa pagitan ng dalawang government o tumatakbo sa mababang kapulungan? Dyan, maintindihan, yung nananalo, hindi pinapaupo. Yung ibang talo, pinapaupo. Medyo alam naman ng taong bayan ng ating assessment ng sambayanan natin patungkol sa mga ganyang kalakaran. Sana man lang, kung magdi-disqualify ka sa napakawalang kwentang house-out na issue, yun namang matinding issue. Katulad ng terorismo, ilang beses na pumapatay ng pulis at sundalo, ilang student leader na ang nabobola ng kanilang party list, umakyat sa bundok at maging terorista. Sana naman lang. Common sense, dapat wala yan sa gobyerno kasi ginagamit nila ang pondo ng gobyerno para pumatay ng kapwa Pilipino at ng mga tropa ng gobyerno. Opo, Chairman, magandang umaga. Si Admar po ito. Hindi ito first time na nagkaroon po ng mga estudyante, mga educational tool, yung iba, OJT,
Tingin niyo po dapat nang meron ding pananagutan ang mismong paaralan na dito o dapat din bang mag-step up na rin dito ang CHED? Bakit napunta doon ang isang estudyante? Naalala ko nalimutan ko lang kung anong paaralan yun. Naglabas sila ng information na hindi naman namin inutos na magpunta doon para sa ganyan na related sa kanyang pag-aaral. Napapanahon na po ba ito, Chairman? Pero imbis na tuligsain, kondena, sinuportahan pa yung naging hakbang po ng naturang mga estudyante. Yes, tama po dyan. Alam niyo, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng Senate hearing na pinatawag ako, National Youth Commission, pati yung mga presidente ng mga universities, especially University of the Philippines and PUP, Polytechnic University of the Philippines. Ang ganyan ang sabi nila. Sabi nila, hindi naman daw nila kontrolado yung utak ng estudyante nila. Ang sabi ko doon, YC Chairman, merong 100 na state colleges and universities. Majority ng NPA doon sa mga universities na yun, nanggagaling yan sa inyo, UP and PUP. Pero kung konti doon sa iba, pa isa-isa. Pero hindi mo ma-realize, isolated case lang talaga pag sa ibang university. Pero para sa inyo, na ang napapatay ng teroristang NPA mula sa inyong school, hindi naman 5, hindi naman 10, hindi naman 50, lampas 100 na, parang kalahating hindi na isolated case yan. Meron kayong ginagawa o meron kayong hindi ginagawa na natotolerate sila. Patulad ngayon, napatay bilang teroristang NPA ang inyong UP University Student Councilor, kinokondena ninyo yung pagkakapatay, gusto nyo imbestigahan, tama naman yon. Kaya lang, bakit parang bias? Kasi kung napatay siya bilang terorista, dapat hindi lang kondena. Dapat inaalam nyo rin bakit, anong ginagawa ng isang student leader ninyo, elected student leader ninyo, sa kanayunan ng Negros. Nandiyan ang university ninyo sa Quezon City. So mga ganyan, dapat yung mga universidad, may pananagutan talaga dyan. Kasi pag napakaraming estudyante nyo na ang napapatay, hindi na isolate yan. Meron kayong hindi ginagawa, tinotolerate ninyo. At yung hindi nyo pagkondena dun sa pagiging membro niya ng teroristang NPA, dyan nagsisimula ang pagtolerate. Kinokondena niyo ang process dahil napatay estudyante nyo. Hindi nyo naman kinokondena yung estudyante ninyo na napatay ng teroristang NPA. Diyan nagsisimula yung maliit na yan, na maliit na kalokohan na yan. Dapat kasi very objective kayo, kinokondena nyo rin dahil namatay siya bilang teroristang NPA. Opo, balikan ko lang po, huli na lang po, Chairman, no? Balikan ko lang yung nabanggit din kanina na katanungan. Meron kasing post itong si dating congressman din, Teddy Casino. Sabi niya rito sa kanyang Twitter post, 19 rebels dead in a running fight that lasted throughout the day, no survivors, no one captured alive, no surrenders, all of them dead. Meanwhile, not one fatality on the military side, no reported wounded or injured, none. Kumbaga, kailangan ba para sa isang operasyon na merong masugatan at merong mamatay sa panig ng gobyerno, and tingin mo, lehitimo itong katanungan or pagpuna ni Teddy Casino? Diyan pa lang, halata nyo na congressman ka ng bayan muna dati. Tapos ang kine-question mo, bakit namatay yung 19 na teroristang NPA? Bakit walang napatay sa tropa ng gobyerno? Anong klase kang naging opisyal ng gobyerno? Teroristang NPA yung 19. Tapos ang mindset mo, questionin bakit wala man lang napatay dun sa tropa ng gobyerno. Masabi ko sa inyo, mapapainom na naman ang ulusartan, mapapamura ako Bakit yung mga sundalo pulis natin, galing rin karamihan dyan sa hirap, nag-training para protektahan ang ating mga probinsya, ang ating mga bayan, ang ating kapwa Pilipino. Bakit ikokondena mo pa?
sasabihin mo parang may something, ba't walang namatay dun sa tropa ng gobyerno? Bakit itong mga teroristang NPA lang ang napatay? Putang ina. Sorry. Mabibwisit ka eh. Anong klase kang dating opisyal ng gobyerno, bakit ka nagke-question ng ganon? And kung dati kang opisyal ng gobyerno, 7 na taong kang congressman ng bayan muna, bakit sasabihin nyo hindi kayo NPA? Eh bakit itong 19 na NPA kinakampihan mo? Eh kitang-kita yung papatay sa kanila na meron silang mga armas, meron silang mga bala. Hindi ka ba, parang ano to eh, alam ko naman matalino yan. Nag-aaral rin sa NPA yan. Kita naman niya yung letrato, napatay na meron mga armas. And personally, alam naman niya yung circumstances na mga miyembro nila yan sa Makabayan Black Dem. Kitang-kita naman. Bakit mo tatanungin sa taong bayan ngayon, bakit walang napatay sa hanay ng tropa ng gobyerno at naubos yung 19 na teroristang NPA na yan? Diyan pa lang kita nyo na meron silang bias, meron talaga silang affiliation dito sa mga napatay na ito. Pangalawa, masabi ko sa inyo, minsan sa mga operasyon, kunyari may namatay na 3, tapos merong nabuhay na 2, ibinababa pa ng armed forces mula sa bundok yon, buhat-buhat pa kasi may sugat. Eh ito, ang dami nila. 19. Ang style nito mga to, nakipaglaban to hanggang, kasi marami sila eh. Ngayon nga lang ako nakakita ng marami. Ibig sabihin parang ano talaga to, medyo kampo talaga ng NPA ito na talaga outward na sila. Nakikipagbato. Eh, ano, walang sumuko. Ano magagawa dito sa pagkakataon na ito? Mas well-trained yung ating tropa ng gobyerno kaysa dito sa mga teroristang NPA na ang dami nyo na-recruit na kabataan. Ayan, napatay tuloy. Dapat kayo sisihin dyan. Dinala ninyo ang mga kabataan Pilipino na mayroong potensyal na maging pag-asa ng bayan. Ayan, naging terorista ng bayan. Bayan muna. So yan ang nangyari sa kanila. Dapat kayo, hindi kayo nagsasalita ngayon eh. Dapat kayo ay ipinapatawag bakit ang inyong mga grupo, ang inyong mga party list, ang inyong koalisyon ay sumusuporta sa ganyang recruitment, sa ganyang pagdadala ng kabataang Pilipino sa bundok at ayan, namatay na. Hindi na sila naging pag-asa ng kanilang pamilya, sila ay naging terorista pa, napatay ng walang kakwenta-kwenta. Dahil yan sa inyong recruitment, dahil yan sa inyong panggugoyo, dahil yan sa inyong pagpupumilit ng ating mga student leaders ay maging miyembro ninyo at maging miyembro ng teroristang NPA. Ayan, maraming salamat, Chairman. Huling mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, especially sa mga kabataan po. Sa ating mga kabataan Pilipino, napakadaming problema ng ating bansa. Kailangan maging pag-asa ng ating bansa. Hindi paggawa ng mga terrorism at kriminal katulad ng pag-bear ng arms laban sa ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Kundi dapat tumulong kayo sa inyong mga magulang, tumulong kayo sa inyong komunidad, tumulong kayo sa gobyerno kung paano mas mapapabuti ang bansang ito. Hindi kayo nakakatulong yung mga ganyang frustration. Nakakapatay kayo ng kapwa ninyo Pilipino, nakakapatay kayo ng tropa ng gobyerno, at kayo ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga kanayunan. Kung gusto nyo yung pag-asa ng bansa, gusto nyo paglingkuran ang sambayan ng Pilipino ay mas gusto na peaceful ang bansang ito at walang teroristang NPA. Kung sinasabi niyo sa placard nyo, serve the people, paglingkuran ng sambayanan, ang gusto ng mayorya ng sambayan ng Pilipino ay walang teroristang NPA. Sana yan ang tumatak sa inyo at sana pagtulungan ninyo